Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at huling sugo. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana innaka antas sami'ul alim. O Allah, tanggapin mo ang aming pag-aayuno, aming mga sala, katotohanan, ikaw ang nakaririnig at ikaw ang nakababatid. Mga kapatid sa Islam, isang napakagandang wika mula sa isa sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Law tuhirat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kung ang inyong mga puso ay dalisay lamang, hindi kayo magsasawa o mabubusog sa salita ng inyong Panginoon. Ito ay patungkol sa mga taong mabilis sumuko sa pag-aaral ng reliyon o pananampalataya. Dahil kung dalisay ang puso natin, ay tiyak na tayo ay hindi titigil sa kakahanap ng kaalaman sa reliyon natin. Ito ay patunay at insyaallah biyayaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng dalisay na puso upang magkaroon tayo ng tama at malaking pag-unawa sa ating reliyon. Amin ya Allah. Ang nagwika nito, ang siyang kikilalanin natin ngayong gabi. Siya ang ating bayani na si Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. So inshallah marahil kilala ng marami kung sino si Uthman, at siya ang pangatlo sa mga khalifa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa natin natatalakay kung anong kahulugan ng khalifa, inshallah sa mga susunod na araw. Ang tatay niya ay si Affan, isang kilalang leader o pinuno sa tribo ng Quraysh. At pinsan siya ni Abu Sufyan. Nabanggit na natin si Abu Sufyan ng mga nakaraang gabi. Sino nakakatanda sa kanya? Siya ay leader ng kalaban ng mga Muslim doon sa binanggit natin sa Khandak. Nung katabi siya ni Hudayfa bin al-Yaman. Natatandaan niyo? So kilalang kilala si Abu Sufyan, pero later on siya ay nag-Muslim. Pero bago siya mag-Muslim, siya yung kabilang sa mga pinakamatataas na kalaban ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang nanay niya ay si Arwa binti Quraib, na pinsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapagkat sila ay mga apo ni Abdul Muttalib. Napakayaman ng family background ni Uthman radiyallahu anhu. At lalo pa siyang yumaman nang siya ay nagnegosyo na ng sarili niya. Siguro mga sasabihin natin ngayon, mga 60% o 70% tungkol sa yaman ni Uthman. Nabanggit natin ng mga nakaraang linggo o nakaraang gabi, kabilang sa pinakamayayaman ay si Abdurrahman bin Auf. Pero mas mahigitan ito ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Siya ay malaking tao, malapad raw ang kanyang dibdib at makapal ang balbas. Gustong-gusto siya ng mga tao. Gustong-gusto siya ng Quraysh. Siguro marahil dahil sa family background, alam niyo yun, pagka ikaw ay galing sa isang pamilyang mataas, karispe-respeto, maaaring ganun din yung gagawin ng tao sa iyo. At siguro marahil din sa kanyang taglay na kayamanan. Ngayon, yung taong mayaman, maraming kaibigan. Tama, mali? At inshallah magkaroon tayo ng totoo at tunay na kaibigan. At isa sa katangian ni Uthman radiyallahu anhu ay ang sobra niyang mahiyain o mahinhin. Inulit ko, sobrang pino niya kumilos, mahiyain, mahinhin, at gusto kong banggitin itong kwentong ito para paalala ulit sa mga Muslim na gustong mag-short palagi na nakikita yung kanyang tuhod. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa kanyang bahay, humingi ng permiso, pumasok si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu at pinayagan niya, pumasok. At kasunod humingi ng permiso, pumasok si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu at pumasok. Kasunod kumatok na naman si Uthman bin Affan radiyallahu anhu at pumasok. Pagpasok ni Uthman,
Hinila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang damit pababa hanggang matakpan ang buong binti. Nagtanong si Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, pumasok si Abu Bakar, hindi mo ginawa yon. Pumasok si Umar, hindi mo ginawa yon. Bakit nang pumasok si Uthman, ginawa mo yon, ya Rasulullah? Anong meron?" Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah." Hindi ba ako mahihiya sa tao na nahihiya sa kanya ang mga anghel? Subhanallah. Siguro ang aral makukuha natin dito, kung ikaw mismo ganun ka magpahalaga ng pagiging konserbatibo mo, marahil ganun ka rin tatratuhin ng tao. Katulad ng mga babae na lang dyan na walang respeto sa kanilang sarili, naglalakad sa kalsada na nakahubad, siyempre siya ay pipituhan ng mga lalaki. At magagalit siya, pero siya yung unang bumastos sa sarili niya sa pamamagitan ng walang paggalang sa kanyang sarili. Pero hindi natin napapansin, lagi na lang pag pinag-uusapan ng aura, ang may kasalanan ay kababaihan, pero marami sa mga lalaking Muslim ngayon ay kriminal din sa issue na ito. Bakit? Dahil mahilig sila mag-short at nagsasala sila, lumalabas yung kanyang tuhod, na ito ay aura ng Muslim. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Pag pupunta daw kayo ng masjid, ayusin nyo yung sarili nyo, pagandahin nyo, hindi lang pinag-uusapan takpan yung aura, pero higit sa pagtatakip ng aura, ay pagandahin natin yung ating sarili sapagkat tayo ay pupunta sa masjid. Tinatalakay natin to, bakit? Ang pinag-uusapan natin ngayong sahaba ay sagisag ng mataas na pagtataglay ng kahinhinan, paggalang sa sarili, pagdating sa pananamit. Siya si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Paano siya nag-Muslim? Siya ay nag-Muslim, maraming ulat, pero ang karamihan ay nagsasalubong sa kanyang pagmumuslim sa pamamagitan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pinuntahan siya ni Abu Bakar Siddiq, so kabilang siya sa mga unang nag-Muslim pagkatapos makatanggap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng revelasyon. Pinuntahan siya ni Abu Bakar at sinabi, "Ya Uthman, alam mo ba na ang ginagawa ng ating mga tao, ng tribo natin ay hindi totoo. Sila ay sumasamba sa ribulto, sila nililibing nila yung kanilang anak. Merong dumating na sugo na nagtuturo ng katotohanan, kapayapaan, kagandahang asal. Hindi ka ba sasama sa pananampalatayang ito? May dumating sa atin na propeta." Ang sabi ni Uthman, sinong propeta? Si Muhammad. Pero alam niya, kamag-anak niya yun. Nakita niyo? Ang sabi ni Uthman radhiyallahu anhu, "As-Sadiqul Amin." Subhanallah. Title ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, As-Sadiq, ang matapat na mapagkakatiwalaan. As-Sadiqul Amin, tingnan nyo ha. Nung hindi pa nangangaral ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng Islam, ito ang palayaw, ito ang bansag sa kanya. Wala kong kilalang tao ngayon na may gantong bansag. Sadiqul Amin, ang matapat na mapagkakatiwalaan. Isipin mo, magkaroon ka ng ganitong titulo sa iyong komunidad. Pag hinanap ka, sino? Si Muhammad, yung Sadiqul Amin, yung matapat na mapagkakatiwalaan. At katotohanan, naiulat na maraming mga tao noon nagkakatiwala ng kanilang gamit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagtataglay niya ng katangian na ito. Habang pinapaliwanag ito ni Abu Bakar kay Uthman, dumating daw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at binati siya, "O Uthman," subhanallah, "ako ay sugo ni Allah. Ikaw ay aking inaanyayaan sa Islam." At sa oras na yon, walang tanong, walang debate, hindi na siya kinailangan i-convince, wala nang mga pruweba na binuksan sa mga aklat. At si Uthman radhiyallahu anhu ay yumakap ng pananampalatayang Islam. Sinabi niya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Dahil sa paulit-ulit ko itong sinasabi, family background ni Uthman, siya ang unang tao mula sa Banu Hashim na mga mayayaman, napakataas na pamilya na yumakap ng pananampalatayang Islam, kaya lahat ng mga pinuno ng Quraysh ay umalma sa pagmumuslim niya. So masyadong big deal. Bakit? Kabawasan sa amin. Sa mga kalaban ng Islam. Bakit si Uthman nagmuslim? Ano nangyari? So hindi nila yon matanggap. At marahil pagkatapos noon, dito nagsimula ang pagpapahirap o kanilang paglayo kay Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Napangasawa ni Uthman, si Ruqayya binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tuwang-tuwa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pangyayaring ito. Si Ruqayya ay
anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bago niya mapangasawa si Ruqayya, ay naiulat na naka-engage si Ruqayya kay Utbah ibn Abi Lahab. Kilala niyo si Abu Lahab, no? Inshallah. Si Abu Lahab ay ang number 1, kaaway ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung panahon niya sa Makkah. Number 1, nagpapahirap sa mga Muslim. Yung anak niya, naka-engage sa anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Alam natin na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos niya makatanggap ng revelation, ay nagpatuloy siya sa da'watus sirriya. Palihim yung kanyang dawa. Hanggang isang araw, after 3 years, wallahu alam, inulat ng mga hadis, pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay maglantad na sa dawa. Natatandaan niyo yung kwento, no? Nung pumanik siya sa bundok at sinabi niya, kung sasabihin ko bang may mga sundalo na tayo aatakihin, maniniwala kay sa akin? Alam niyo yun. Antum musaddiqi, ang sabi nila, maniniwala kami sa iyo, Muhammad. Ibig sabihin, ang tagpo na ito, nung tinipo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng halos lahat ng tao sa Makkah para dawahan niya, at maniniwala na yung mga tao, muntik na konti na lang. Kung pag-aaralan niyo yung sira, wala tayong panahon talakayin ito, pero may gusto tayong banggitin dito sa tagpo na ito. Maniniwala na konti na lang yung mga tao, may nagsalita. Binulabog ang pangyayari. Sino siya? Si Abu Lahab. Ano sinabi niya? Muhammad, alihada jama'atana. Yan ba dahilan? Bakit mo kami tinipon? Para yan lang, sabihin na may Diyos, na may yaumil kiyama, na ganito ganyan. Sabban laka, sumpa sa'yo, gabaan ka. Ikaw ay, dahil dyan tinipon mo kami. Sinabi niya ito sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao na nakikinig sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga nangabugaw, nag-alisan. Sa oras na yun, subhanallah, pakinggan nyo, bumaba ang aya, sinasabi na sila Abu Lahab ay sa impyerno. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Alam natin ito lahat, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa sobrang ganda nitong aya na ito, narinig ng mga bata at kinakanta ng mga bata sa kalsada, subhanallah. Dahil ang ganda ng aya, nireveal sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kanyang mga sahaba, narinig agad ng mga bata at sobrang naging tanyag. Yung mga bata naglalaro sa kalsada, hindi naman nila alam, pero nire-recite nila ito. Naririnig palagi ni Abu Lahab sa kalsada na kinakanta yung Tabbat yada Abi Lahab. Para maintindihan natin sa lengguwahe natin, si Abu Lahab, impyerno, kinakanta ng mga bata. Subhanallah. Palaging ganun ang nangyayari. Sabi niya sa anak niya, Utbah, huwag mo nang pangasawain yung anak ni Muhammad. Subhanallah. Nang dahil dito, kumbaga, asartalo siya. Napikon siya ng sobrang pagkapikon at natuwa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil siya mismo ang umatras doon sa kasunduan. Hindi natuloy yung kanilang pag-aasawa sa kanilang mga anak at dumating si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ako ay nagpo-propose kay Ruqayya na iyong anak at sila ay kinasal ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So isa sa pinakamalaking katangian o kailangan natin malaman sa buhay ni Uthman bin Affan ay ang pag-aasawa niya kay Ruqayya at makikita natin mamaya kung gaano pa ito kahalaga. Ang mag-asawang Uthman at Ruqayya ay kabilang sa mga unang naghijra sa Habasha. Okay? Palagi natin sinasabi yun, no? Sa tuwing na lang mga unang nag-Muslim ang sinabi natin na pag-uusapan yung hijra sa Habasha. Pero bumalik din kaagad sila sa piling ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Uthman bin Affan ay kabilang sa mga konting sahaba na mga nakakasulat at nakakabasa. Ibig sabihin, edukadong tao siya nung panahon na yun na konti lang ang edukado. Okay? Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, maraming detalye sa buhay niya, subhanallah. Ang binabanggit natin ito mga kapatid sa Islam ay kapirasong kaalaman patungkol sa mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero dito ko gustong dalhin yung usapan. Si Uthman ay matulungin talaga sa Islam, sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagdating sa usaping pinansyal. Maaring konti lang yun ang mga natututunan natin, nakikilala natin mga sahaba na tumutulong pinansyal, pero kailangan banggitin natin ang katangian nito ni Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Siya ay tumulong, 'yung, 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 'yung
may kahirapan ang pagtitipon ng pera. Dahil sukdulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pumanik sa mimbar at nanawagan ng inyong mga ambag, ng inyong mga kontribusyon para sa digmaang ito na inihahanda niya na napakalaki. Sa digmaan na yon, pakinggan niyo ito, mga kapatid sa Islam, naiulat na si Uthman radhiyallahu anhu ay nag-donate ng 950 na camels. Subhanallah. 950 na camels. So subhanallah, yung pinag-uusapan natin yung mga ilang araw, noon, pag nagkaroon ka ng 500 na camels sa digmaan, malaking bagay na yun. Pero isang tao, imagine, nag-donate ng 950 camels, 50 o 50 na kabayo, at inilapag niya sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang 1,000 na gold coins. Sa harap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ito ang aking contribution. Ano sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm. Pagkatapos nito, na ginawa ni Uthman radhiyallahu anhu, ay hindi na siya mapapahamak pa. Pagkatapos nitong malaking kontribusyon na ginawa ni Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Si Uthman ay hindi nakasama sa digmaan o labanan ng Badar. Tataka tayo, no? Kasi pag sinabing kibarus sahaba, malaking sahaba, kailangan present siya sa Badar. Pero itinuturing ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasama siya sa Badar. Dahil sa napakalaking excuse na meron siya. Yung panahon na yon ay may sakit si Ruqayya, gusto niyang sumama, pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kailangan ka ng asawa mo dito. Pero wag kang mag-alala, ikaw ay nakasulat sa mga taong kasama sa Badar. Subhanallah. At pagkatapos ng Badar, pag uwi nila, pumanaw ang anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maraming nalungkot, hindi sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang kalungkutan nito dahil sa pagkawala ng isang tao na malapit sa kanila. At tanggap ng bawat isa ang anuman takda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ito, isa sa malaking gantimpala ulit ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Uthman, ay pagkapanaw ni Ruqayya, subhanallah, ikinasal siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Kulthum bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikinasal siya ulit sa anak ulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Uthman radhiyallahu anhu ay tinatawag na Du Nurain. Siya ang taong mayroong dalawang liwanag na ang tumutukoy sa dalawang liwanag na ito ay ang mga anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kanyang naging asawa. Nagkaroon ulit ng tagtuyot. Ang tagtuyot na ito ay naganap sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng krisis sa tubig literally. Pag sinabi nating tagtuyot noon, nagkukulang ng supply ng tubig. Ang tanging pinagkukuhaan nila ng tubig nung panahon na yon ay yung tinatawag na Bi'r Ruma. Tandaan nyo ha? Bi'r Ruma. Ang taong ito ay sinamantala yung krisis sa tubig. So dahil sa kanya na lang kumukuha ng tubig yung mga tao, tinaasan niya yung kanyang singil. Nahirapan ng mga tao ng husto. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sino man bumili ng balon na ito, sa kanya ang paraiso. Ito si Uthman radhiyallahu anhu. Subhanallah. Pinuntahan niya yun at nakipagkalakalan siya at nakipagnegosyo siya at inulat na nahirapan siyang mabili yun. So nag-offer ng malalaking halaga, umabot ng milyon na gold coins, wallahu a'lam, pero nagkasundo sila nang bibilihin lang niya ay kalahati. Nang binenta sa kanya ang kalahati, nagkasundo sila. Pagkatapos nun ay in-announce ni Uthman radhiyallahu anhu na sa lahat ng mga tao, nabili ko na ang kalahating ito, dinivide nila yung sa araw. May araw na kanya, mag-igib kayo, uminom kayo sa araw ko at hindi ko kayo sisingilin, ito ay libre para sa inyo. Nakita nyo? Hanggang later on, yung kapartner niya nung may-ari na original nung balon ay nalugi na. Bakit? Sino pa bibili sa kanya? So tingnan nyo, parang lumalabas, natalo niya sa negosyo itong tao na ito
at i-donate niya ito na lahat sa mga Muslim. At katotohanan, na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanya ang paraiso. Tingnan niyo kung bakit. Gusto ko lang ito idagdag. Anong year na ngayon? 2018, 1438 Hijra. Itong balon na ito, naiulat na naging wakaf. Dinonate ni Uthman para sa mga sambayan ng Muslim. Sundan niyo, ha? Kumita itong balon na ito ng maraming panahon dahil nagkaroon doon ng mga taniman ng dates, dito kumuha ng irigasyon, hanggang inalagaan ito ng mga namamahala na Muslim. Tingnan nyo, hanggang sa mga sandaling ito, merong bank account o foundation sa Saudi Arabia sa pangalan ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ito ay foundation na gumagastos yearly 500 million riyals para sa mga Muslim sa buong mundo. At kung hindi ka nagkakamali, merong Uthman bin Affan dito sa Mindanao. Tingnan nyo, pag nakakita kayo ng Uthman bin Affan Foundation, isipin nyo o alalahanin nyo itong balon na ating pinag-uusapan. Subhanallah, gaano kalaking pera yon, gaano karaming reward yun nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mga sandaling ito. Yung balon na yon na binili ni Uthman, na tinalo niya sa negosyo yung may-ari na yon, hanggang ngayon nagkakaroon ng reward ang taong ito. Nakita nyo? Subhanallah. Allahu Akbar. Okay, nagkaroon ulit ng tagtuyot. Nagkaroon ulit ng tagtuyot nung panahon naman ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sabi ni Umar, pumanik siya sa mimbar, dagdagan niyo yung kahilingan niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na magpaulan dahil sila ay kinakapos na sa pagkain. Ano't isang araw sila ay gulat na gulat, merong dumating na 1,000 camels na caravan at punong-puno ng kalakal. Kasama na dito at iba't ibang pagkain sa iba't ibang mga lugar. Nung nakaraan, naiulat natin 700 na camel kay Abdurrahman bin Auf. Ngayon, mas marami, 1,000 camel dumating doon. Pagdating sa Madina, sa sentro, eto na yung mga malalaking negosyante. Uthman, bibili ako. Ako unang parokyano mo. Kailangan ko ng ganito, may mga listahan na. Etong offer. Dahil taghirap ngayon, dahil taggutom ngayon, doble ang presyo ng pagbili ko. Sabi ni Uthman, may kausap na ako. Malaki na yung offer kesa dyan. Sabi nung iba, sige, titriplehin ko. Mas malaki offer kesa dyan. Sabi nung iba, mas dadamihan ko. Ibenta mo lang sa akin ang mga pagkain na ito. Sabi, hindi nyo kaya tapatan. Malaki yung offer. Sabi niya, Uthman, imposible. Kami na mga pinakamayayaman dito sa Madina. Wala ka nang ibang pwede makausap. Sabi niya, wallahi, kausap ko si Allah. At sinusumpa ko kay Allah na ang lahat ng kalakal na yan ay ibinibigay ko para sa mga Muslim. Ang totoo, hindi ako nalulungkot dahil wala tayong makitang Muslim na ganito ngayon. Hindi yun ang nakakalungkot. Ang nakakalungkot, yung Muslim, hindi na nga sila yung nagbibigay sa kapatid nilang Muslim, pero sila pa yung dahilan ng paghihirap ng kapwa nila Muslim at sumisigaw sila sa pangalan ng Islam. Wallahi al-azim. Sumisigaw sila, gusto nila ng batas ni Allah, gusto nila ng Sharia. At paano ang nagiging resulta? Kung bubuksan natin ang ating mga mata, wala tayong Uthman bin Affan ngayon. Wala tayong Abdurrahman bin Auf. Hindi na mamahagi ng mga gantong kalaking salapi, pera sa mga naghihirap na mga Muslim. Pero ang nakakalungkot na higit, mga Muslim, mga pangalang Muslim, sumisigaw sa pangalan ng Islam at sila yung dahilan ng kahirapan ng mga Muslim ngayon. Wallahi al-azim. Sumpaman kay Allah. Ito ba ang turo ng Islam? Kung tayo mag-iisip, mga kapatid sa Islam, tulungan natin ang ating mga kapatid sa abot ng ating kakayahan. Pinansyal, tumulong ka sa mahirap. At least, magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo kasama sa mga taong ligaw na nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng ating mga kapatid mismo na Muslim dito sa dunya. Biyayaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at inshallah, dumating ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa sallallahu ma'ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.